Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pagbuhay sang gabi antes. Bagong nga paglaon. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw Kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sa Miyerkules, October 22, 2025. Hindi makatulog sang dugay. Medyo magalumon ang aton kalangitan diri sa may syudad sang Iloilo. Sa imo yung nga tunay. Ang pila ka mga mayor nga dalanon naton ang mabatyagan ang moderate to heavy traffic. Bangod sa amat-amat naton nga nagasako subong iyang mga aktibidad diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Gamutlat sa imo kagayon. Subong adlaw madamo kita sa mga talalupang doon ng mga balita para sa inyo. Nakabisita kita sa pila ka mga sementeryo kahapon. Kagagin usisa ang sitwasyon na isa ka semana bago ang amos ko na sobra isa ka semana bagong pagsaulog naton sang Fiesta Minatay. Di daw may nagapaninlo nagawa kag may mga rate na ang pila ka mga nagapaninlo sa sulod sang patio sa public cemetery naton kay mga private cemetery nag-amat-amat na pagpanglimpyo, no? Ang iba naton ng mga kauturan para pag abot sa November 1 ti mabisita na lang ang ila sini nga mga himata. Sa pila ka mga talalupang doon pagin naton nga balita unahon taning good news sa Iloilo Provincial Government kay man ang plano nga i-implement ang increase sa real property tax sa 2026 din paiway sa provincial government. Kasunod sang sesyon sa aton sining sangguniang panlalawigan na aprobahan kagin konsidera sang makatapos ang sangguniang panlalawigan batid daw medyo do hindi gidawa preparado pa ang kalabanan sa probinsya sang Iloilo sa sining implementasyon sang real property tax. Yan iging anay nga hindi ini pagdayonon, no? Gin desisyonan nga hindi pagdayonon sa maabot nga tuig 2026. Ako sa imo nalipay. Sa imo panglakat matakugamudlat sa imo kagayon matakugatipat ang imo. Sa pihak nga bahin syudad sa Iloilo ginpasidunggan nga top 2 highly urbanized city sa Pilipinas bangod sa local revenue growth sang tuig 2023-2024. Kag may naman ginawardan man nga most business friendly city ang Iloilo City. Karon na ipalayag naton karon ang aton nga mga interview sa pila ka mga sipulturero taga City Enro sa ila man nga preparasyon sa naghilapit nga pagsaulog naton sa nga undas. Bago ina ko unta na yang balita from Hope to Richante
ang Iloilo Hall of Justice ginapangitaan sang maayong nga lokasyon ibalaan naton sa nagligad ng mga pagtayog wala paglinog kung madumduman yung paging suspended na ang tanan nga operasyon ginapangitaan sa mas maayong nga lokasyon nga tisuted man sa tanan ng mga pagkinahanglanon naton especially kung may mga hearing kung mga aktibidad sa Iloilo Hall of Justice diin bala nga mga lugar nga gina-consider ini ipahampang Lapit sa imo kagayon. may ara sing mga feedbacks dira after sang ginpatigayon nga inspection laban-laban may mga recommendation nga base kung kinahanglan na i-vacate bala ang Iloilo Hall of Justice kag paobrahan sa bago siniya nga building. Baloon ta sa detalye sa balita ni Hope Torchante kung diin ini target nga iga pahamtang. Sa detalye sa balita ni Hope Torchante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Good morning sa aton yung mga tagpalamati, no? Nagsapol kaupod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sanday Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta kag Region 6 Court Manager Judge Jeannie Ann Logroño agud iniistoryahan no ang posible mangin bag-o nga lote para sa ipatindog nga bag-o nga Iloilo Hall of Justice. Naibaluan nga temporaryo Jen no nga suspended ang operasyon o kontrabaho sa Chief Justice Ramon Avancenia Hall of Justice dira sa may Bonifacio Drive o kung sa kilid no sa Iloilo Provincial Capital samtang nagapadayon ang maid-id nga pag-usisa sang structural integrity sang main kag annex building kasunod no sang nagluntad nga 6.9 magnitude nga linog sa Cebu nga ginsundan naman sang over magnitude 7 no nga linog sa Mindanao no so namit lang sang gobernador sa Sinapol Jen amo ang 8 hectares nga duta sang provincial government sa may barangay Ginobatan sa New Lucena ini bilang bag-o no nga lokasyon sang bag-o nga Hall of Justice so ini nga lugar una kun tani nga ginpili bilang government center sang Iloilo Provincial Capital no but kung madumduman sa aton yung mga kauturan ang government center sang Iloilo Provincial Capital ara na no gintukod sa banwasang Santa Barbara so kumbaga instead of New Lucena in Sailo no sa Santa Barbara ining new government or government center sang Iloilo Provincial Capital that's why ang barangay Ginubatan sa New Lucena ang property dira sang Iloilo Provincial Capital as of the moment free pa no so ini wala pa man siyang finite but possible new site no for Iloilo Hall of Justice. So ginapahayag ni Governor Defensor no ang kahanda sa provincial government nga magbulig sa pagbaton sang infrastructure needs sang ano naton mga korte nato dyan, no? So sa piyak nga bayin, may mga pila ka opisina na halin sa Hall of Justice ang temporaryo nga ginbalhin sa mga pasilidad sa provincial capital. Iniagod nga mapadayon ang serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Kati dyan, kumadumduman ang linog nga ito no, sang September 30 na tabo and unfortunately, nag-suspend ang Iloilo Hall of Justice. So medyo madugay-dugay na nga suspended ining operation sa Hall of Justice gani kinahanglan na no nga magbalik sa operasyon and that is why no ginbalhin temporarily ang ila opisina sa pila ka mga pasilidad no sa Iloilo Provincial Capital para ma-cater ang mga needs sa publiko. Kaangay na lang sa Public Attorney's Office kay ini sa pinakamasako no opisina. Correct. No so ang regional office kag ang Iloilo City District Offices 1 kag 2 ang yara no temporaryo sa Casarial di Iloilo. Samtang ang Iloilo Provincial Prosecutor's Office naman ang ginbalhin sa Iloilo Sports Complex. Both no ang Casarial kag ang Iloilo Sports Complex mga pasilidad sang Iloilo Provincial Capital Gen. Di kung tanaw na to sa transfer pa lang sang mga
opisina, no, mga kagamitan, dako na ni nga challenge, no. Balaan man naton nga ang unod sang Iloilo Hall of Justice, damo na dokumento, mga papeles, Case yo, files, mga yes. files sang kaso ara dira. So kinahanglan gid ini nga ma-secure kag isa sa importante gid nga building abi, no. So ang Banwa San Lucena, isa sa mga gina-consider, pero siguro damo pa na nga deliberation kag pagkonsulta, no, sa aton sini nga mga empleyado kung diin gid ang strategic nga site kay balanta ng Iloilo Hall of Justice ya sentro gid na mo. Isa na sa mga sentro sa mga ginakadtuan, hearing, bintaha gid man tani kung diri sa Iloilo City kay daw naanda na o galing kay kung seguridad paghambalan, medyo dudaan na gid man ang building kag kinahanglan sang bag-o nga lokasyon tin Lucena. Medyo historical naman yung edification, no, sa especially ang main buildings ang Iloilo Hall of Justice. That's why nga as much as possible, no, para nga ma-make sure ang safety sa mga clients and personnel nga trabaho dira sa Iloilo Hall of Justice, no, i-make sure nga fit, no, for occupancy ang building. So as of the moment padayon, no, ang pag-check sang structural integrity. So perhaps, no, Jen, wala pa siguro sang recommendation for fit for occupancy ining Hall of Justice. That is why, no, temporarily ginrelocate ang iban nga mga opisina, while ang iba naman niya, Jen, especially ang mga korte naton, may mga ginapatigayon, no, nga mga video conferencing para nga mapadayon ang hearing despite, no, sang suspension sang operation sa Hall of Justice. Hindi first time, Ma'am Hope, na natabo sa Iloilo Hall of Justice. Kaysa una, mayara man sang linog na tropang ban ang litik sa sulod sang Hall of Justice. Ginsaylo ang opisina sa Hall of Justice sa anay DePaul University, no? Yes, sa May Haro. Sa May Haro, no? Tapos gin-inspeksyon kag gin-tagaan clearance nga safe man ang Hall of Justice. Amon man ta doon nga nagbalik, no? Dira sa may Iloilo Hall of Justice. So hindi ni una nga natabo, no, sa Iloilo Hall of Justice, pero challenge gito, no? So hopefully laban-laban kung mag-agree ang mga partido sini, may budget naman na ang judiciary na magpatukod sang bag-o naton nga Iloilo Hall of Justice. Pero kung diin Lucena kandidato ang government center, strategic ini siya kay kanami isang lokasyon dira sa Santa Barbara, tama kadako ang area sang government center kay kundi na magsala located ini lapit dira sa may sanitarium, sa opisina sang Department of Health, ara na da ang government center. One-stop shop naman niya, Jen, government center sang Iloilo Provincial Capital. Ini for ease, no, doing business bala para sa ato nga mga kliyente or mga Ilonggo public, no, nga mag-transact sa Iloilo Provincial Capital. Kung if ever nga mahuman ang government center, base kung posible man nga dira ipahamtang, no, ang Iloilo Hall of Justice kay nami man nga lokasyon ang Santa Barbara compared sa Lucena, medyo layo kag hulungdon gid man dito. Kag ang ruta sang salakyan medyo limited ang galabay. Jeep dira siguro Lucena, Iloilo amo lang ina ang mga ruta dira, no. Ti damo man properties ang ang provincial government, mahibaluan nato na, pero yung importante dira nga ang operation anay mapadayon kay kabudlay kon mag-cause kini sang malawig nga delay sa mga transaksyon naton sa Iloilo Hall of Justice. Perhaps dyan, no, bantayan naton base may sinapoy man kaupod ang Iloilo City Hall, no, kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kasi nagapangita man sila dito, no, sa may base ka may recommend man sila? Oo. I-check na nato, no, with the development sa sininga classes ang or sa sininga nga balita, no, with the Hall of Justice and our LGUs diri sa Iloilo, dyan. Maraming salamat, Hope, sa imo sininga balita. Balita gikan sa Kapitolyo, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatihan balita ni Hope Torichante may kangtanan sa sining pagkonsidera sa lokasyon Barangay Ginubatan, Lucena. Nami maning lokasyon sang Banwa San Lucena kay
bisan mag-agi ka lang na sa karsada nila, mga tauhay, hindi tama ka traffic, kay hulong doon sa blano, ang mga transport route naton wala gawa nag-aagi dira sa may area sang Lucena. Gay. Pero galing kung may mga transaksyon ka dito, medyo hinahanglan mo gid mangita sang mas akupar ka sa lakyan eh. Di mapunggat. Maghay-hay. Kung hindi ma-accommodate pa sang ruta nga nag-aagi dira kay jeep man lang natang-aagi, tricycle labi halin sa Santa Barbara. Lakat. Matakugang mudlat sa imo kagayon. Matakugang lilipat. Ibantayan naton kay tiyang subong ang expansion sa mga opisina. Ang iban ng mga properties sa aton ng mga LGUs kay tikwan mo lang na mo partnership mo lang na nag-donate ang lokal nga pangaluhan sa property halimbawa duta. Tapos paubrahan sang building sang Iloilo Hall of Justice tikon diin ang pinaka suit abe halimbawa tikon may offer ang Iloilo City. Mas maayo man kung diri sa sudad sang Iloilo kay daw na andan na bala. Siling man sa Andan na nga dira sa may Bonifacio Drive area. agutan ng kami malipat. Dili sa siyudad sa Iloilo kung dili lang duhapos sa pangitaon. Ay. Sa So ara pa malang sa consultation kapag gather sa mga options gayon. lapad sang Iloilo Mga supat. Speaking of government center, ang duha ka mga munisipyo nga mayara sing dalagko nga mga proposed government centers, Banwa sang Santa Barbara, kag sudad sang Pasig. Ang sudad sang Pasig tidira na may mga properties da ang gin-offer ang LGU Pasig. Halimbawa sa campus ang Iloilo Provincial Police Office. Kay may government center na da nga propose man nga pagatukoron. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:50 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ipalayag nato ang aton nga interview sa pila ka mga caretakers ang mga sementeryo sa siyudad sa Iloilo. May kangtanan sa ila sini nga pagpanghanda sa undas. Sa imo panglakat, matakugang mudlat. Sa ginainggan nyo subong sang mga grupo sang Sepulturero, ako magtransa ka mo, agigid ka mo sa asosasyon nila, kay kumbaga damo sang mga freelancer, dira mga kabataan na bitbit lang sang silhig, tapos magbitbit sang trapo, ang magpasalig, nga limpyuhan nila ang pansyon sang imo himata. O galing kisa, mayara gali nga mga budol suno sa pinaka Sepulturero nga ginabayaran sila pero pag-abot sa tag-iya wala man na obra, wala man natandog ang mga pansyon. Para nga makalikaw ka sa scam, mas maayo nga lisensya ka na sa asosasyon, pahibaloon mo sila para nga pananglit nga wala nila gid obra ang ila sini nga katungdanan sa pagpanglimpyo, mayara ka mo sang lagson kag kilala ninyo ang inyong nga mga katransaksyon. Ipalayag nato ang aton sini nga interview una sa kay Jepoy Tanggol nga Vice President sa mga Sepulturero sa asosasyon sang Sepulturero sa Tanza Cemetery sa ila sini nga pagpanghanda sa nagahilapit nga Piesta Minatay. Ang laki matakugang lilipat. Malako sila na dugan ko inday. Ipalayag nato ang aton sining interview kay si Jeffrey nga lang niya, Jeffrey Tanggol sa Tanza Cemetery. Inday. Siling sang mo tatay. Igugma ang tag-isang tunay. Kung mga walay kabulay. Hay, inday. Siling man sang mo nanay. Diri ka lang istang Sa bahin sang suktanay sa private naman yang mga sementeryo, tiduara ga range sa 200 pesos to 500 pesos ang bayranay. Sila na nabahala sa pagpanghilamon, pag-trim sang mga grass, paminta sa lapida sang mga minatay. ang dugan ko. Package na subong no sa aton siniya nga mga kauturan hibaloon ta ang iban pa nga mga detalye para nga mabuligan kamo kung anong mga packages nga pwede ninyo ma-avail sa pagpaninlo sa sementeryo subong nga nagahilapit ang Piesta Minatay. Mga a week before on sa anong sitwasyon diri sa Tanza Cemetery? Ang amo din nga tinluan na gidi mga KTS, Altonera 31. Pero subong daw. Subong nga kung may suki ka din.
matamat naman sila pag ito sa amon dito. Lalagay ng lubraw. Tapos may presyo, no? May standard or something. Depende sa lubraw. Oo. Kung daw iyapan tiyon nga daw sample ba ito manan. Di masupot na mo na. Kahit wala na libre material naman. So, importante coordinate sila din, no? Oo. Tanan nga daw, sagwa mo monitor, Dari sila makakuha sa workers naman. Wala mong may once mahal ang ilang panton, may pamangkoton sila. Oo. May namambal sa amin sila na kubrato, naamon siya. Tapos may mga ano po, may mga minadi para mga workers tanang. Oo. Antes na mga lapit na stand na tayo pakilala nila nga kami ang workers. May taubon sila nga. Sir, may kubrato hindi mo daw ang workers. Tapos wala ka na puro may karon. Isang sinula ng taubon mo na karon. Tapos kung wala lang wala, tayo pala yan meron mga button. Nabatian si Jeffrey Tanggol sa Tansa Cemetery. Kabudlay kung halimbawa may katransaksyon kada nga pasalig ka lang, no? Halimbawa mabayad ka, sukton kanila, tapos mapasalig sila nga by November 1 or by October 31 limpyo na ang imo sini nga patio. Ida mo gali ka reklamo pagabot sang iban nga mga himata, daw wala may limpyuhan daw kahigko sang ila sini nga mga pansyon. Iya mo na subong para nga malikawan nga mabudol ka, maloko ka, agi ka sa mga asosasyon. Sang mga sepulturero naton kag mga caretaker sa nagkalain-lain nga sementeryo. Ay ang iban gali ni monthly ini ano ang bayad, no? Nakapangusisa kita sa Christ the King. Daw 200 per month ang ilada nga rate. Halimbawa kung may gusto mo nga palimpyuhan ang lulubngan sa imo himata para nga hindi magtaas ang hinamon, kasubong sina. So monthly na ang ginahatag sang mga himata, no? Depende sa transaksyon. So 200 to 500 pesos dala na kisa pinta kag littering abiday kag kapanas na kisa ang mga letra bala sa lapida. Siling sang imutata. So expect ang traffic closure sa pila ka mga areas malapit sa mga sementeryo santo sa advisory sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. So sa dason niya no tanay lawagon ta kundiin ng mga areas ang pagasiraduhan para sa mga motorista naton kay wala gin man na ginaalaw kada magundas ang pagparking sa atubang o kon sa mga lugar malapit sa mga sementeryo. Wala na kita tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita bantayan na lang sa iban pa nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako naging lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Dahil sa imo pag-iay, si Tuto Kapulo ang lawan.